lingkod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at salamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw ay kapakinabangan ng dulot niya. Binuhay niyang sangkatauhan upang sidlan niya ng lakas at tibay. Ipabatid ang katotohanan at magsilbing daan yung kanyang mga aral. Halina kayo mga minamahal, inyong pagbulayan at pagnilayan. Paano nga ba kayo nabubuhay sa sanlibutan? Kundi sa kadakilaan at kapangyarihan ng Ama. Walang taong nasakitan, walang taong natutuwa, na tinatawag ay tao, na naghihirap ang loob, subalit hindi niya kaloob, at di niya ninanasang masakit at masaktan, malumbay man lamang. Kundi ang bawat kaganapan, isang patutoong pagdalisay, kaya't ang hamon, kayo'y magsilaban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa buhay ng tao, hindi nawawala ang mga pinagdaraanan. Kahit gaano pa kaganda ang buhay mo, kahit gaano pa katibay ang katawan mo, may pagdaraanan at pagdaraanan ka. Ngunit ang mga pinagdaraanan ito, isang patuto ng Ama para hanapin mo siya at masumpungan, para kilalanin mo siya at tanggapin, para sambahin mo siya at asahan, para magtiwala ka at manalig, upang mapakita niyang may magagawa siya. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano ang bawat araw ay kapakinabangan, sa bawat araw na pakinabang ang dulot ng Ama. Iba't ibang pagsubok ang dinaranas ng bawat anak niya. Sa iba't ibang pinagdaraanan mang pagsubok, nandyan pa rin naman, damang-dama mo pa rin kung paano ka nililingap. Nararamdaman nyo ba kung paano kayo lingapin? Nararamdaman nyo ba kung paano kayo patatagin? Nararamdaman nyo ba kung paano kayo palakasin? Nararamdaman nyo ba kung paano kayo bigyan ng pag-asa? At yan ang dapat maganap, ang maramdaman kung paano kanya nililingap. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Mula sa Genesis. Lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit, ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan.
Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang makita. Ipinaliwanag po na mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaring ikamatay niya ito. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maiaharap sa inyo. Ang lahat na ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na 2 lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaaring luray ng mabangis na hayop, at kung ang natitiray, isasama pa ninyo, maaaring mamatay na ako sa dalamhati. Ang buhay ko, wika ng aming ama, ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, pihong siya'y mamamatay. Matanda na po siya at maaring ako ang bagsakan ng sisi kung siya'y mamatay. Ang isa pa'y ginagaransya ko ang aking amay. Ang kwento sa bawat kwento ng buhay ng tao, pagpapaalala, paggunita lamang sa nakaraan nito. At ang bawat kwento ng buhay ng tao, nakapaloob pa rin ang buhay na kaloob ng Ama sa bawat isang binuhay niya. Kaya't ang bawat kwento ng buhay ng tao, mayroong masama, may naganap na mabuti, may kaganapang kay ganda, may kaganapang kay hirap isipin, may kaganapang kay hirap ulitin, na wag nang balik-balikan sa isipan, sapagkat magdudulot lamang ng di mainam. Subalit bakit nga ba may nagaganap? Ito ba ay dahil kagustuhan mo lamang? Ito ba ay ginusto mo? Kung di mo ginusto ang nagaganap sa buhay mo, sino ang may gusto? Kung hindi mo pinili ang ginusto mong buhay, sino ang pumili sa iyo? Kung ayaw mo ang kaganapan sa buhay mo, sino kaya ang may gusto? Ito ang sa tuwin ay tanong sa inyo. May nagaganap sa buhay nyo na hindi nyo gusto, ngunit ginusto ng Ama. May gagawin kayo na di niya gusto, ngunit gusto niya. Na kung itong gusto niya ang susundin at magaganap sa bawat isa, tunay na nakalulugod sa kanya. Subalit kapag ang gusto ng mga anak niya ang sinusunod at ayaw niya't laban sa kanya, nalulumbay siya. Subalit anuman ang kaganapan sa bawat isa, saksi siya at walang malilihim sa kanya. Kaya't kung ang bawat kaganapan sa inyo nakatuwa sa inyo, masaya ang puso nyo. Ngunit kung may naganap na hindi nyo gusto, di bagat nalulumbay nga kayo. Ngunit tulad nitong si Jose, hindi niya gusto ang naganap sa buhay niya. Ngunit may plano pala ang Ama. At sa naging plano niya, doon napakita ng Ama na anuman ang ginawa ng mga kapatid niya, dapat palang pagsisihan nila. Sapagkat sa bandang huli, itong tinapon nila at inayawan nilang kapatid na kinaiinggitan, pinagseselosan,
siya palang tugon at sagot sa kanilang buhay. Kung minsan dapat suriin ang ginagawa mo sa kapwa mo. Kung minsan dapat, huwag mong panaigin ang sariling damdamin mo. Dapat mong makita ano ba ang ginagawa mo at bakit mo ba ginagawa ito. Upang kapag nasuri mo, kung batid mong hindi nararapat, tugutan mo na. At kung batid mong nararapat, kahit nahihirapan ka, sumulong ka. Sapagkat sa dako palang sinusuong mo, may ama palang magbibigay sa iyo nang hindi mo inaasahan at di mo man lang nalaman sa pagkilos mo bawat araw. Isang araw di mo alam, ang naranasan mo palang hirap at sakit, ang kapalit niya'y galak at kagaanan. Ang kapalit pala ng lahat ng pagdurusa mo, makabubuti pala sa maraming kapwa mo. Tulad ng Kristo na hinandog ang sarili, mahirap man para sa bilang tao, ngunit kay daming natubos, kay daming nakinabang, kay daming nakagalak, sa puso nila'y kinamtan. Isa ka ba sa inaayawan ng kapwa mo? Nahihirapan ba ang loob mo? Huwag kang mabahala. Huwag kang malumbay. Sa dakong hindi mo alam, labanan mo lamang. May naghihintay pala sa'yo na kapag nakamtan mo, pasasalamatan mo pa. Bakit ginawa ito sa iyo ng kapwa mo? Marami ang pinatupad ang Ama sa buhay ng tao at ibabaw ng lupa. Ngunit ang bawat pinatupad niya ay di nawawa ang lahat ng mga anak niya. Ngunit ang tunay na nakaunawa ay nangasyahan at nangagalak sila. At ang tunay na nagsasabuhay ng kanyang mga salita, tuwirang sila rin ang nakinabang at naging masaya ang lumbay nila. Naging kagaanan ang hirap nila. Naging payapa ang kaguluhan. Naging liwanag ang kadiliman. Sapagkat tulad ni Jose, kinupkup siya at may kumupkup sa kanya upang magsilbing tanglaw sa gutom ng mga kapatid niya na siyang kaparaanan at maging daan para may sadsyad sa panahon ng taggutom. Kay palad ng mga anak ng Ama na tuwirang siya'y nakilala at kinikilala, ang sakit at dusang pinagdaraanan mayroon palang kaakibat na ligaya. Kaya't magalak kayo't magpuri sa Ama, kayong nang dahil sa kapwa niyo pagtalima. Sa kanyang kalooban at kalooban ng Ama ang sinusunod ninyo, mayroong ding hihintayin kayo tulad nila na nauna sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kung babaybayin ang istorya ng kaganapang ito, sa unay walang pakialam ang magkakapatid, magdalamhati man ang kanilang ama. Kaya, bakit kaya kung tatanungin mo, anong sama nilang kapatid? Bakit pinabayaan ng ama na gayon ang gawin nila kay Jose? Di ba may Diyos? Siya ang kaligtasan. Bakit niloob na itong si Jose walang kasalanan ay ibulid ng mga kapatid niya sa kapahamakan? Ngunit, ang patotoo ng Ama, pinapahamak ka man ng kapwa mo, binibigay man sa iyo ang dusa, ngunit kung ang kaparaanan ng Ama ay kakamtin mo, hahanguin ka pa rin niya.
Kaya't nagdurusa ka ba dahil sa gawa ng kapwa mo? Naranasan mo bang magdusa dahil sa kapwa mo? Panaligan mo tulad ni Jose? May sumagip sa kanya. May tumubos sa kanya. Naging daan pa para maging mainam. At naging kalooban ng Ama ay napadama sa kanya. Ginamit ang kanyang isipan. Ginamit ang kanyang kalooban, pinatatag, pinatapang. Binigyan ng talino upang ipabatid sa paraon kung ano ang dapat gawin at pinatnubayan ng Ama upang maging galak naman sa marami. Yaong inalipusta, hinamak at pinahamak dahil sa gawa ng tao, ngunit sa gawa ng Ama, nakapagligtas ng marami. Ginagawa niyo ba ang paglilingkod para sa kapwa niyo? Ngunit sa kabila ng paglilingkod niyo, para bagang pinahihirapan pa kayo? Huwag nga kayong mga lumbay, sapagkat kung papaanong hirap na ito'y kaakibat, may nakalaan palang ginhawa at ang Ama ang gaganti sa bawat isa. Mapalad kang naging daan para ang kapwa mo'y maakay sa liwanag. Mapalad kang naging daan, anuman ang sinasabi sa iyo, patuloy kang nagsisikap. Anuman ang pinararatang sa iyo'y patuloy kang nagbabata. Anumang pananakit ng loob mo ng kapwa mo taong may gawa nito, asahan mo may Diyos Ama, kilala ka at nakikita ka. Hindi mo alam kung ano ay gaganti niya sa mga nagpaparusa sa iyo, tulad nitong si Jose, na noon ay dumaranas sila ng masarap, yaong magkakapatid. Ngunit hindi nila nababatid na daratal sa kanila ang taggutom. At nang dahil sa kapatid nilang itinapon, kabusugan ay nakamtan. Mga minamahal, hindi magagawa ng Ama ang gusto niyang gawin sa lupa kung wala siyang gagamitin. Kaya't ang mga anak niyang nagpapagamit sa kanya ay maliwanag na partoo para sila'y hinanap at hanapin. Kaya't kung isa ka sa ginamit niyang kaparaanan para mapatotohanan ang kanyang kapangyarihan, purihin mo siya at pasalamatan. Kung isa ka sa ginamit niya para mapatotohanan niya na ang kinamtan mo'y siya sa pagtitimpi, sa pagpipigil baga ng iyong sarili, alang-alang sa kanyang pinaglalaban mo, alang-alang sa kanyang tinanggap mo, alang-alang sa kanyang pinagsusumakitan mong paglingkuran, hindi ka nag-iisa, may karamay ka. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Hindi ka nag-iisa, tandaan mo, sa kabila man ang pinagdaraanan mong hirap ng kalooban, sakit ng isipan, kung bakit ito'y ginagawa sa iyo ng kapwa mo, may nagpapalakas naman sa iyo para makaya mo. May papatibay at patatatagin ka para malabanan mo at huwag manaigang yung pagkatao hanggang may sadsad mo at mapakita ng Ama, mayroon pala siyang gagawin sa iyo, kaya ginamit ka, linapastangan ka man ng kapwa mo. Sapagkat kung walang nagpakabanal at magpapakabanal, hindi mapapakita ng Ama na tunay siyang banal. Kung walang masasakitan at masasaktan para sa pagtupad at pagtalima, hindi mapapatotohanan ng Ama ang nagbata ay siya ang nag-usad sa kanila. Kung walang magsisikap at magsusumakit na siya'y tamahin at tanggapin ang kanyang alay, walang masasabi ang Ama, ito ang aking mga anak na napili ko,
na sa pamamagitan ng ginagawa ng kapwa nila, ako pa rin ang inuuna, ako pa rin ang sinusunod nila. Kaya, ang sa tuwin ay tandaan nyo, ang nagpasakit, siya ang sayo ay ilalapit ng Ama upang ipadama mo ang pagmamahal sa Kanya. Patotoong kalinga niya ay tinanggap mo at naging daan ka sa kapwa mong nadimlan. Ngunit ikaw na pinatibay, pinagliwanag niyang lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap saktan ng kapwa ninyo. Ngunit kung walang mananakit ng damdamin ninyo, paano niyong mapagtitibay ang loob ng Ama sa puso nyo upang paglaban siya nga ang sa inyo at pinagkakatiwala nyo ng lubos kung ano man kayo ngayon at ang kapwa nyo kung anong ginagawa nila sa inyo. Mga galak at magpugay, yaong katapatan ay taglay. Ama ay di nalilihim ang bawat kislot ng sinuman. Pintig ng puso nyo'y batid na batid, bilang ng buhok na nalalaglag ay kanyang nakikita. Kaya't sa kanya nyo ilagak, mga anak na minamahal niya, ang lahat ng araw nyo at buong magdamag. Lahat ng kabutihang inangkop nyo sa Kanya at ginawa nyo dahil sa Kanya at alang-alang sa Kanya, hintayin nyo tulad kay Jose na ibigay ang kalwanan at maging daan kayong patuloy ng kapwa nyo na minamahal kayo at mamahalin din naman ninyo ang kapwa-tao alang-alang sa Amang tapat na nagmahal sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking Ama at Ama nila, ginamit mo'y katauhan upang baybayin ang katotohanan. Salita mo'y binibitawan sa mga anak mong ginagamit na nilalang. Upang doon ay magsuri yaong nasang tumanggap, malimi nilang lubos at matanto yaong aral, na kung papaano ay ikaw ay tuwirang buhay, at sa bawat isa sa kanilang tumutupad, kaakibat kang tunay at di ka mawawalay. Sila'y iyong kinalulugdan, habang minamasdan mong nahihirapan, pahirap ng kapwa nilang di nila batid kung bakit. Ngunit ikaw ay nalugod nang dahil napagtibay at pinagtibay ang sa iyo upang sila ay makatupad. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, patuloy silang kahabagan at kaawaan. Ilagak mo ang tagumpay. Sa bawat isang sa iyo'y may katapatan. Mapagpunyagian yaong dinaranas sa buhay. Aliwin mo sila ng lubusan. Sidlan mo ng kasiyahan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maalala mo lamang ang masamang ginawa mo kapag nakita mo nang naging resulta nito. Maalala mo lamang ang Amang totoong tapat sa iyo kapag kailangan mo na siya. Ngunit hindi nararapat na gayon bilang mga anak niya. Bagkus sa bawat araw at gabi man, maalalang siya'y dalanginan ng lahat ng nagagapi, nilulugmok ng kalaban.
Siya ang tanggulan at moog, lakas at tapang ng sinuman. Kaya't ang sa kanya'y may pandama at pagkilala, di sa kanya ay lalayo. Hihiwalay, bagkos siya'y mananahan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Pasok. Buhay ang Ama. Ipasok mo na kang bata. Buhay ba ang Diyos? Gumanti ba itong si Jose sa ginawa ng mga kapatid niya sa kanya? Ano ang naramdaman niya? Galit ba o habag at awa? Yan ang Ama. Yan ang damdamin ng mga anak ng Ama. Kabila ng sinaktan ka, sa kabila ng pinahihirapan ka, ang damdamin mo'y naroroon pa rin na nagmamahal sa kanila, sapagkat habag at awa ang nasa sa iyo, hindi puot at galit. Ang may pandinig ay nakarinig. Naramdaman nyo na ba ito sa kapwa nyo? At patuloy nyo bang dinarama? Kung papaano kayo'y nagbibigay galak sa Ama, bibigyan din niya kayo ng ikagagalak nyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Paano mo namang gagawin itong sabihin kung bilang tao ka lamang? Hindi nga ba't ang Espiritu ng Ama ay nangungusap ng mainam? At bawat pangungusap niya ay nagbibigay siglat lakas ng mga tumatanggap upang humugot ng lakas sa kanyang mga salita na napapatotohanan ang salita'y nagbibigay buhay. Sapagkat hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nila. Kaya, dumanas ba kayo ng lumbay? Ngunit hindi na naigang lumbay, sapagkat ang Ama'y nararamdaman. Ang galak ang naninit sa inyong loob at naninikit sa inyong puso. Galak, hindi lumbay. Yan ang dapat inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang natutunan ko po sa Panginoon, kapag ikaw ay may karamdaman, dapat lagi kang masaya. Dahil kapag nalulungkot ka, para ka namang ginugupo ng sakit mo. Ano po? Kaya, anong dapat gawin? Magpaka-saya. Ay, mabuti pa si Nati. Nagpapakasaya ka ba, Nati? Tayo ka nga, Nati. Lakasan mo ang loob mo, Nati. Malakas na ba ang loob mo? Opo. Opo. Ayan. Kapag pinatatayo ka ba, natatakot ka bang tumumba? Kapag pinatatayo ka ba, natatakot ka bang magtumba? Ha? Kaya pala. Alisin mo ang takot mo. Sa katotohanan lang, ngayong nakalakad ka na at pinalakad na, dapat nasuri mo na yaon. Kaya dapat maglakad ka ng mag-isa, di ba? Ngunit, hinay-hinay, hindi daskol-daskol. Kaya, ang bawat araw na nakamtan mo ang galak, patuloy mong hanapin ang galak na yaan upang patuloy mong kamtin at di ka malumbay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yan. May anak ka na. Kaakibat na.
kapag nakita mo ang galak sa iyong anak na nakatawa, pati ikaw na inay, galak na galak, ano? Sino bang ina hindi nagalak sa kanyang anak? Meron ba? O mayroon bang ina na nung maliit yung anak niya ay mahal na mahal, nang lumaki, puot na puot? Meron bang ganon? Meron bang ganon? Nako naman. Pero alam niyo po, may kilala akong ganon. Marami. 14 na taon na itong gawain ito. Marami. Marami palang taong nagagalit sa sariling anak. Bakit kaya? Anong dahilan? Alamin natin kay Tulpo. Buhay pa ang Diyos. Kanino po ba natin naalamin? Kanino po? Masaya po ba kayo? Palagay nyo may bagyo pa? Palagay nyo ba bagyo pa? Parang babagyo pa, kaya lang eh. Yung bagyo ng buhay nyo, laging meron, di ba? Buhay ba nga ma? Pero, ang buhay nga naman, parang bagyo ang dumarating, ano? May signal number 1, may signal number 2, may signal number 3, may signal number 4. Naku, super typhoon. Subalit anumang bagyo ay napapahupa. Tama po ba? Anumang kinalat ng bagyo, na ano po? Napapalinis, di ba? Nalilinisan, napapatag ang lahat. Kaya, suriin nyo ngayon kung anong bagyo ang dumating sa inyo. Signal number 1 ba? Signal number 2? Signal number 3? Naku. Super. Napapadpad ka ba sa lakas? Napapadpad ka ba? Ngunit hindi ka bumuwal. Nakalalaban ka, tumitibay ka. Diba? Habang hinahampas ka ba ng hangin, ikaw ba ay ayaw mong tumindig ng matibay, sumusunod ka. Tutumba ka niyan. Kailangan ay, habang hinahampas ka at pinapaid ka, anong sabi mo? Diyos ko, patatagin mo po ako. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang lahat naman ay napagtagumpayan. Kung alam mo nga lamang ang pagdating ng oras ng iyong kamatayan, di paghahandaan mo yan, katulad din ang dumarating sa bagyo ng buhay mo. Ngunit, dahil pinalangkas ka ng Ama, binuhay ka niya, binuo ka niya, sa bilang siya, manalig ka, isasadyat ka rin niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Buhay nga ba siya? Suriin ninyo, dumarating ba yung minsan, hindi mo inaasahan, nasira yung plancha mo, namamalansya ka. Anong gagawin mo kung walang kapalit? Di ba matitigil ka munang mamalansya? Ngunit pagkatapos mong tumigil, ano iniisip mo? Itambak mo ba siya? O ipagawa mo kung wala kang pambiling bago? Ipapagawa mo. Anong hahanapin mo? Pampukpok ba sa kanya para masira na? O manggaga para mabuo muli siya? Ihambing nyo, nakasatsaran
ng pag-aalab ng inyong pag-iinit sa pananampalataya. Ngunit nasira, sinisira, pinapatay ang maalab na ito. Humanap kayo ng paraan kung paano muli ito mag-iinit upang mapag-alab ang pagnanasa niyong manalig na ganap. Sapagkat kung ito'y pababayaan nyo na lamang na mamatay, ano pang mag-aalab na pagnanasa mong lumaban? Kaya't kailangan mapag-alab mo ang damdamin mo sa pananalig at pananampalataya sa Ama upang ang madama mo'y pag-asa at pagmamahal niya. Sa gayon, mapapatotohanan ng Ama, "O anak, ang sigla at lakas mo, ako ang lahat na mabuting gagawa at tutupad sa buhay mo." Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya ng panahon ng mga alagad, sa iba't ibang dako pinahayo, ang nais ay mapalaganap ang gawain at maipakita ang mabuting gawain, maparinig ang mabuting balita, at matutunan ang banal na salita. Ano ngayon ang ginagawa ng mga lingkod? Nananahimik ba sa tahanan? O umaalis ng tahanan para tuparin ang inatas at misyon nilang tinanggap? Kung papaano nyo iniiwanan ang tahanan ninyo at tinatalikdan ninyo ang mahalaga sa inyo, at kayo'y tumutupad para sumunod sa pag-aatas, manalig din kayong tutuparin ng Ama ang para sa buhay nyo. Sapagkat kung paano ka nga umaliw, aaliwin ka. Kung paano ka nagmahal, mamahalin ka. Kung paano ka nagpalakas, palalakasin ka. Kung paano mo pinagaling ang kaluluwa ng kapwa mo dahil sa ginawa mong mabutit pinakita mo, ang Ama naman ay patuloy na magbibigay sa iyo ng pagpapagaling at lubos mong kagalingan. Sapagkat siya ang tunay na kagalingan sa isip, sa salita at sa gawa. Siya'y sambahin mo ng tapat at makatotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika niya, huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan at pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Kung magkagayon at lingkod kang natapat sa Ama, anong inaasahan mo? Ang magaganap ang salita niya at tutuparin ang salita niya at magagawa niyang gawin ito dahil siya mismo ang pinagmulan. Kaya't kung paano mo pinananaligan niyaon, gawin mong mainam na tapatin mo ang Ama. Ikaw ay anak niya, sumunod lang sa Kanya, gawin mo ang para sa Kanya at gagawin niya ang para sa iyo. Magtapatan kayong dalawa, makiisa ka't magtapat na totoo, sapagkat kung wala siya ay wala kang kaya, at kung di ka naman ginamit niya, walang masasabing ika'y lingkod niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aming Ama at Ama nila, natuwirang totoo at tapat, wika mo nga'y Ama ka naming lahat, sapagkat kung papaano ika'y amang nauna, ang tawag ko at tawag nila, pinag-isa mo sa isang espiritong binaba mo, upang patuloy na palago at lumaganap sa lupa, at ang bawat tatanggap at kikilalang ganap, mapupuspos sila ng iyong espiritu. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang lamok, liligid-ligid. Ang langaw, liligid-ligid din. Ano? Naghihintay na makadapo sa iyong katawan. Ganon din ang espiritu.
liligid-ligid muna sa'yo. Titingnan ka kung makapapasok siya sa'yo. Ano kayang espiritu ang liligid-ligid na ito? Ano kayang espiritu ang nagmamasid muna sa'yo? Ano kayang espiritu ang wag mong dapat papasukin sa iyo? Ang espiritu ng Ama'y nakapasok na. Ang espiritu ng Ama'y pinasok na. Nang ika'y isinilang at binuhay ka ng Ama, sa sinapupunan pa lamang espiritu na niya, kaya't nang ikaw ay hirangin niya, pinuspos ka pa't dinagdagan, upang lalo mo pang mapagtibay ang kaloob niyang espiritu sa iyo, kaya't ang liligid-ligid at tatapik-tapik sa iyo, huwag mo nang tanggapin nang manaigay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat habang nag-aalala ka, lalo kanyang tikman ng hirap. Habang nag-iisip ka, lalo kanyang pinagugulo ang isip. Habang nanghihina ka, lalo niyang dinidikdik ang iyong katawan. Ngunit, kung ang Ama ang matibay sa iyong tinanggap, hindi siya makapapasok para ika'y bagsak niyang ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ayan. Katulad ng kending walang laman, wag na siyang ipamigay. Ang Kristo at Ama, kapag tinanggap, maligaya. Ang liligid-ligid na parang lamok at langaw, pag tinanggap, masasaktan ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Sino bang lingkod ang pumapangit? Tingnan nyo nga kung may pumapangit. Tingnan nyo nga kung may pangit. Bakit kayo nakatakip sa gilid? Lumantad kayo para naman kayo si Satanas na sisilip-silip na naghahanap ng sisilain. Di ba? Totoo yan. Si Satanas hindi makalantad. Nagtatago. Kaya lumantad na kayo rito kung tunay kayong alagaan. Buhay bang Ama? Alam kong may halimbawa lang yon, ngunit hindi sila demonyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Ayan, nakisali-sali.
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang Magaling sa langgam. Cecilia, tingnan mo kung may langgam bago mo yabot. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mapalad kayo, ngayon lang naganap ito. Ngayon lang araw na ito naganap. Ang mayroong sampagita sa tanghali. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ayaw sa inyo pagka winika niya, ayaw sa inyo, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Gusto na sa inyo, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Kaya magaling ka na. Aha! Tingnan mo, kung matanda lang yun, aray ko eka. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Para bagang kung gugunitain nyo, parang mga manang nagkalat na habang dinadampot ninyo, na kung ito'y pinahahalagahan at binigyan ng saysay, anong pamana ng Ama sa buhay ng tao? Di nga ba't kay halaga? Buhay na sinilid para sa inyo. Buhay na pahiram mula sa Kanya. Kung bibigyang kabuluhan, magiging mabuti ang kasaysayan. Bulaklak na mabango ang hambing sa inyo. Bulaklak na binubuka ang isipan ninyo. Ang kahambing para kayo'y sidla ng unawa bilang tao. Naway maramdaman ninyo at makilalang lubos siya upang ang lahat ng nararapat para sa buhay nyo makamtin ganap ninyo na may galak sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, Nekkarameneyahana, Nekkarameneyahana. Ay, buhay ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Allah. Dapat pag pinatatayo ka, hindi ka natatakot. Ha? Ngayon hindi na. Hindi na kita pinatatayo ngayon. Buhay ba ang Diyos? Dapat lagi siyang nagpa-practice, anak, para tumibay ng tumibay yung kanyang. Nakalalakad ka na eh. Diba? Oh, maglakad ka nga mag-isa. Dito. Tingnan ko nga. Oh, tingnan mo, natatakot ka eh.
takot ka? Talaga? O, sige nga, lakad ka. Eh, huwag kang humawak. O, labas ka nga doon. Labas. O, ikot ka doon, ikot. Sige. O, saan ka ba nakarating? O, sige nga. Lalakad ka bang mag-isang pupunta sa labas? Mabait. Upo. Sige. Ikailang araw mo na ngayon? Upo. Kailangan bukas mag-isa ka nang lumakad. Wala ka nang kasama, sapagkat wala namang ginagawa yung kasama mo. Sumusunod lang sa'yo. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Taong aking mahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran sa aking alay. Kayong lahat ay tatanggap. Kung minsan, kailangang manahimik ka kung hinihingi ng pagkakataon para magnilay at magbulay ka. Subalit pag nilayan mo ay ang mabuti, huwag ang makasasama ng loob mo. Kung minsan kailangang madapa ka para masubukan ang tuhod mo kung matatag at matibay. Ngunit, hindi sa batuhan. Mapipili mo ba ang lalakaran mo? Kung hakbang ka lang ng hakbang, kailanman ay hindi. Kaya't kung ikaw ay hakbang ng hakbang, kung madapa ka, may batuhan, may tinikan, may putikan. Subalit sa mga pinagdaanan mong ito, nang ikaw ay di naglilimi kung saan ka tutungo, ito nawa ang naging silbing aral sa buhay mo upang maiwasan mo ng ganap tao. Hanggang sa bawat gagawin mo, tatahakin mo, tutunguhan dako. Pag nilaya na munang mabuti, nang makaiwas na sa di marapat kamtin ng katawan. Yaon ang Ama. Gayon nga siya. Ang bawat araw kaakibat ay galak na alay niya, ngunit kayong mga nagsusumakit, nagsusumikap na sa kanya'y tumupad. Kung dumaranas kayong katulad ng kapwa nyo na naliligaw, nagkakasala sa bawat araw, magkaiba naman ang sasapitin ninyo, sapagkat kayo'y nagpakasakit para sa kanya, hindi dahil sa gusto nyo. Di tulad ng kapwa naliligaw na totoo, kung masaktan ay mahirap, sapagkat ginawa niya yaon, hindi ganang sama, kundi ganang kalooban nila. Kaya't kung pipili ang Ama sa bawat araw, ang gagawin niya ay piliin ang mabuti. Subalit lahat ng anak niya ay minamahal, kaya't hinahanap pa rin ang masamang kanyang anak. Kaya naman ang bawat araw na makasumpong siya ng nahihirapan, nasasakitan, nasasaktan sa kanyang mga naging kasalanan,
kapag siya'y tinanggap, yaahon niyang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Napakahiwaga po ng Diyos, ano? Nahihiwagaan po ba kayo? O tingnan mo nga itong palibasa, itong bukid sa banda rito, ay malapit patubigan, nakikipagsapalaran, pwedeng magtanim na ligtas sa baha. Eka, pag naligtas sa baha, aani sila. Kapag hindi naligtas sa baha, walang ani kung magugupo lahat ng baha. Ngunit, kung walang baha, dahil sila'y nakakapagpatubig at malapit, maaring sila'y umani. Di katulad ng mga bukid na nasa malayo sa tubig. Ganyan ang katotohanan. Kapag malapit ka sa Ama, nakikibaka ka sa buhay. Umaasa ka, pananalig mo'y may mangyayari at magaganap na mabuti. Ngunit kung niloloob man niya na kumisan ay bigyan ka na para bagang ito'y pinakikibakahan mo para lumaban ka pa't tumapang, lalo ka pang lumapit at manahan sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, buhay nga ba ang Diyos? Tapat nga ba ang Diyos? Mabuti pa siya, walang kaproblema. Kung pwede lang magbalik sa sanggol, ano? Nakakatuwa po. Nung hindi ko pa alam ang ibig sabihin nung kailangan mo ekang magbalik at muli kang ipanganak, isilang, muli kang isilang para matanggap mo ang Espiritu Santo. Ano ba yon? Kailangan ka muli munang maisilang sa Espiritu ng Ama para ikay makapamuhay na ngayon sa Kanya. Ang sabi ko noon, paano kaya ako muling isisilang? Ako kaya ay magiging maliit para pumasok sa akin sa tiyan ng ina. Ano po? Wala tayong alam? Kasi literal nating alam na binabasa ang mga mensahe ng banal na aklat, ang Biblia. Ngunit, kapag ibinigay pala ng Ama ang mga kahulugan noon, napakasarap palang namnamin, di po ba? Nananamnam po ba ninyo? Naunawaan po ba ninyo? Masarap namnamin ang salitang banal. Subukan ninyo. Ito ang nagbibigay sigla. Kaya sa inyong lahat, dumarating ba sa buhay ninyo parang tamad na tamad kayo? At sipag na sipag? May dumarating bang ganon? Parang gusto mo, ayaw mong bumangon, gusto mo matulog mo, matulog po muna. At dumarating naman yung para bang gusto mo nang umilos ka na, gumalaw ka na, gumalaw ka na, gumalaw. Tama po ba? O dumarating ba sa buhay mo yung gusto mong puntahan doon, yung ganon at ganyan, at gusto mo sa bahay ka lang? Bilang tao yan. Napakarami pong dumarating sa bilang tao. Ngunit sa bilang sa Espiritu, ano ang dumarating lagi? Ano ang dumarating lagi bilang tao? Ano ang gusto mo na lamang? Ano ang nais mo? Lagi kang mapuspos ng paghahari ng Diyos. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, masaya ba kayo? Totoo bang masaya kayo? Ikaw nati, masaya ka ba? Ay, kaganda ng kanyang cutics. Nakatip ka pa, no? Ano bang tawag dyan? Ano bang tawag dyan? Ano ba? Anong tawag sa design na yon? Ha? Heart. Ano? Hindi mo alam. Ganda. Ha? Sa akin maganda rin. Walang design eh. No, hindi ako pwedeng mag-design eh.
Oh, sa dating buhay ko, nagdi-design ako. May ibang Diyos. Ay, kung pwede nga lang wala ng cutics eh. Ano po? Kaya lang halatang halatahin ng pagkawala. Ay, buhay. Hindi naman binawal yan ng Diyos. Ano po? Binawal ba? Ano binawal? Yung galaw mo yung kamay sa masama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, yung mag-cutics hindi bawal, ano? At saka eto nga po tiningnan ko sa banal na aklat. Saan ba nagmula yung pagmamano? Mahal na kapatid na Bet, saan ba nagmula yung pagmamano? Oo nga kultura lang Pero wala akong mabasa sa Biblia Meron ba? Wala. Ang nakalagay doon, patnubayan ka ng Diyos Ama, Anak at Espiritu. Patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron Meron. Pero wala yung magmano ka nga sa akin. Ay, nagmano naman. Opo, tanda ng paggalang daw yung pagmamano, kultura ng mga. Pero sa totoo lang, parang sa akin hindi yun ang paggalang. Kasi 10 beses mang magmano, hindi ka naman ginagalang, mabuti pang walang mano. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Igalang ka lang sapat na, di ba? Totoo po yan. Igalang ka lang sapat na. Pero kung nakasanayan ninyo yan, at ito na yung kinalabasan, nagsilaki kayong ito na ginagawa nyo, walang masama. Walang masama. Kaya lamang, kasabay ng pagmamano, paggalang na gagawin mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi maaaring, mano ko po. Sabi niya, halimbawa, mano ko po. Tapos pag binabasbasan po kayo ng Espiritu, halimbawa ginanyan na kayo, huwag nyo nang hawakan yung kamay, 10 beses ko po bang sasabihin. Ano po? Halimbawa po, binasbasan na po kayo ng Panginoon, ng Espiritu. Huwag nyo nang kukunin yung kamay para magmano. Kasi nga, wala po sa Biblia yun Wala sa Biblia. Nasa Biblia po ba? At bilang tao, bilang kuntsing, hindi po kayo babasbasan. Katandaan ninyo kaya. Buhay ba ang Ama? Eto pwede. Eto pwede. Ilang taon ka na? Pwede. Bata ka kaya po kuntsing Ikaw ilang taon ka na? Hindi nga pwede, kaya hindi ka ginanyan. Kaya ibig sabihin, pag binasbasa na kayong ganon, halimbawa, nakapila po kayo, binasbasan kayo, pilit pang kukunin yung kamay. Pagkatapos ay hahawakan at magmamano. Sa tao po yun Ano po? Papaunawa ko lang po yun. Sa tao pong paggalang yun. Hindi po sa Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi mo naman mapagmamanuhan. Mapagmamanuhan niyo po ba ang Panginoon? Kaya po kapag kayo binasbasan, paggalang na po yaon, tumanggap na kayo, wag na po kayo magmano, kaya po, kuntsing. Ano po? Tao lang yun Yung bata, sige. Pero ikaw matanda, wag. Bakit? Bakit po? Hindi naman ako nagpapamano pag matanda. Bakit po? Lalo na pag nasa pagkatao, ayoko nga. Bakit po? Ba't ka magmamano sa akin, matanda ka sa akin? Kaya yung pinagmamanuhan, yung bata lang. Ngayon, paggalang bilang tao, ganito na lang. Pero wag naman, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, iba na yun. May tinuro po tungkol sa halik Pag sa noo, saan?
sa matanda. Hindi po yun. Kahit na matanda na siya, hindi mo naman kaano-ano, hindi mo siya halikan doon. Magulang ang humahalik dito. Di ba? Magulang. Ang Ama. Ang Kristo. Nang bahaginan niya ng Espiritu ang mga lingkod niya. Saan dinala? Di po ba? Ganon? Di po ba gayon ang ginawa? Ganon ang ginawa! Buhay ba ang Ama? Kaya, paghagang kiss, pangtao yan. Pangtao yan. Kaya kapag binebendisyonan ka sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pagarian ka mula ulo hanggang talampakan, tagos hanggang buong kaloob-looban. Kaya nga sinasakop ang bumbunan mo. Sakop na sakop. Tama ba ga? Kaya kahit ikay matanda na at ikaw ay bata pa, pag binasbasan ka, ganon. Hindi ba? Sapagkat tanda ng paggawad ng Espiritu. Ngunit kapag ikay nagmano, mano ko po, tao yun. Kaya, wag na kayong magmano. Kung bata ka, sulong, magmano ka. Ayan, patnubayan ka ng Ama, tao yun. Ngunit kapag ka nagbasbas, yun, buhay ba ang Ama? Bilang pagkatao, hindi bati dito, ngunit ito ang tinuro ng Espiritu, kaya't kung susundin, makikinabang. Kung tatanggapin, may mararamdaman. Kung makikipagtotoo, may magagawa sa buhay ninyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Iba't iba ang pananaw ng tao, iba't iba ang katuruan. Tama ba ga? Ilang version ng Biblia? Napakaraming version ng Biblia. Tama po ba? Iba't ibang version. Ngunit, baguhin man ng bawat relihiyon ang nakatalado ng mga salita, yung pinaka-original na pinaka-unang original na Biblia, yun na yun. Yun na yung pinagmula ng mga salita. Kaya sa iba't ibang mga relihiyon, nakaturuan, ang iisang Ama, kapag siyang tinanggap at pinanguna, walang masamang tao. Bubuti lahat kapag siyang tinanggap at napag-aralan ng salita niya. Tama ba ga? Kaya hindi ang relihiyon ang kaligtasan, kundi ang mabuting relasyon sa Diyos na buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayong lahat makiisa, makipagtotoo sa Diyos na hindi nakikita. Tanggapin, suriin, patotohanan ng Diyos siya sa puso nyo, sa isip nyo, sa bibig nyo, salita niya'y mamutawi sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya, huwag hamakin ano man ang uring relihiyon na kinasasaligan ng kapwa nyo. Binigyang kalayaan ang bawat isa. Binigyang karapatang mamili ang tao, ngunit ang wika lamang ng Ama, sa inyong karapatan, sa inyong kalayaan, huwag kayong magkasala. Huwag kayong maligaw, sapagkat ang tuntunin ko ay tapat, totoo, at matuwid na mula sa katotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa dakong ito, hindi ka tatanungin. Ay, lumabas ka, hindi ka karelihiyon.
sapagkat sa dakong ito, kung ano ang Katoliko, Katoliko ngayon, Katoliko ang buong panahon, habang nabubuhay Katoliko. Subalit ano ka man, tanggap ka pa rin dahil anak ka ng Diyos. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong baga kayo? May tanong baga kayo? Kumusta na ba nati? Kumusta? Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay upang ganap na sumigla. Maramdaman ninyong lubos ang pagpintig ng mga ugat nyo. Sa puso nyo ay kamting ganap ang ligaya na bumubukal ito. Pagmamahal nawa ang maghari sa inyo upang makamtan nyo ang tunay na liwanag. Ang Ama ang magbibigay nito, hindi tao, hindi hayop, hindi lupa, kundi Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kanino'y bibigay ang kapayapaan? Hindi sa hayop, hindi sa mata, kundi sa isip at sa tao. Kaya payapa ay kamting lahat ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Halina po kayo.